Hinihingi po sa bawat isa na tayo tumayo at muli buksan po natin ang ating mga Biblia. Lagay po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Roma, sa Bagong Tipan. At ang ating pong kabanata ay 7, talata. Ang babasahin na lamang po natin ay yung ika-6 na talata. Romans chapter 7, verse 6. Kanina po binasa natin yung from verse 1 to verse 6. Ang babasahin po natin ngayon ay yung kahulihan po, yung verse 6 na lamang. Kung nariyan na po kayo, babasahin ko siya sa ESV or English Standard Version. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Ano po? Romans chapter 7, verse 6. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa pribileyo, Panginoon, na kami ay makapanambahan sama-sama sa buhay, Panginoon, na iningatan Nyo sa magdamag at nagising muli kami sa kalakasan at panibagong buhay na kung saan ay patuloy po namin ipagpapasalamat ang iyo pong biyaya sa aming mga buhay. Sa umaga pong ito, bahagi po ng aming pananambahan ay ang paghahayag ng salita ng Diyos. Hiningi po namin patuloy sa banal na Espiritu na kumilos sa aming pong mga buhay. Ako po nagagamitin ninyong mga ngaral ay gabayan niyo po at samahan, at sa mga tagapakinig, Panginoon, ay magkaroon po ng malinaw na pagkaunawa. Yung simplicity and clarity, Panginoon, ng iyong salita ay amin pong matanggap. At gayon din, Panginoon, yung pong puso na nag-aalab, na makasunod po sa mga bagay na aming mapakikinggan. Ito man ay mga bagay po na dapat naming iwaksi sa aming buhay, o ito man, Panginoon, ay mga bagay na dapat po naming hakbangan upang patuloy na kami po ay lumago sa pananampalataya at patuloy, Panginoon, na magbunga ito para po sa iyong kaluwalhatian. Ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita, ang pagpapala ng iyong salita sa aming individual na buhay at maging po sa sa iglesia, sa kabuuan po ng iyong iglesia, para po sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Kakaupo na po, bawat isa. Nagkaroon po tayo ng 2 linggo na pagpapahinga mula sa sermon series on the book of Romans. Malala niyo po na nag-preach si Elder Berhel on biblical giving, at si Pastor Boy last week, yung application of redemption o yung paglalapat ng pagtutubos ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga mananampalataya. Sa kabila na nandiyan yung paghatol ng Panginoon na hindi natin maiiwasan, ay nilapat niya po sa atin yung tinatawag na biyaya ng pagliligtas. At nakita natin yung order of salvation, no? Naalala niyo ba yon, yung last week? No? Actually, yung binaba po ni Pastor Boy sa atin ay halos isang sempo siguro yan sa Bible School. Yung binaba niya sa atin last week, yung application of redemption o yung order of salvation. Naalala niyo po yon? Ano una? Election, and then effectual calling, tapos ng effectual calling, regeneration, tapos ng regeneration, conversion, and then justification, adoption, sanctification, perseverance, death, and glorification. Alam nyo, mahalaga pong alam natin yan para nalalaman po natin yung kalalagayan ng ating kaligtasan, no? Nabubulay-bulay po natin yan, especially in times na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng doubt sa ating kaligtasan dahil po sa mga problema, suliranin, o maging sa pagtutukso ng kaaway. Maalala po natin yung paglalapat ng Panginoon ng kanyang biyayang nakapagliligtas sa atin. So nagkaroon po tayo ng 2 break. 2 weeks po tayong nagkaroon ng break from our sermon series on the book of Romans. Kaya magbabalik tanaw po tayo mula po sa aklat ng Roma. Naalala niyo po na ang book of Romans, ang pinaka-tema niya is justification by faith alone. Ano po ibig sabihin nun? Pag-aring ganap, pag-aring matuwid sa atin na makasalanan, o yun po yung synonymous o kasing kahulugan ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kanino?
sa Panginoong Hesukristo. At yan po ay biyaya ng Diyos sa ating buhay. Wala tayong bahagi yan. Yan po ay libreng kaloob sa ating lahat. Yan po yung ibig sabihin ng Book of Romans. Kung ating susumahin ang Book of Romans, nandun po siya sa tinatawag natin na salvation by grace alone, through justification, no? By faith alone in Christ. Kaya, nung last week po, no? 3 weeks ago, saan po tayo nagtapos dito sa Book of Romans? Nasa chapter 6 po tayo, no? Ngayon, papasok tayo ng chapter 7. And makikita po natin sa ating screen, babalik po natin ng baliktanaw po, ang pamagat po ng ating sermon sa umagang ito is Dead from the Condemnation and Punishment of the Law. Pero bago po yan, next slide, pagpapaalala lamang po. Previously, ay atin pong pinag-aralan yung bulaang katuruan ng antinomianism. Ano pong ibig sabihin nun? Yung pong katuruan na ang Kristiyano, pagkatapos siya ay maligtas sa pananampalataya kay Kristo, ay hindi na siya inuobligahan na sumunod sa utos ng Diyos. No? Parang nga sinasabi po dito, ngayong Kristiyano na ako, pwede ko nang gawin ulit yung mga ginagawa ko dati kasi nanampalataya na ako kay Kristo. Kung ako ay natatali sa bisyo ng alak, okay lang yan na magpatuloy ako dyan, nanampalataya na ako kay Kristo eh. Kung ako ay nasa kalalagayan na kung saan ay nasa maling pakikipagrelasyon na wala po yung matrimonya ng kasal, ay okay lang magpatuloy tayo dyan kasi sasabihayan na naman eh. Which is a false teaching. Mali po yun. No? Sinasabi ni Pablo na ang isang tunay na nakatanggap ng biyaya ng pagdiligtas sa Panginoon, ang isang tunay po na may pananampalatayang nakapagdiligtas ay hindi niya aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Sa halip, siya po ay mamumuhay sa panibagong buhay. Ano po? At ang pattern, o yung pong tinatawag nating balangkas ng kanyang pamumuhay, ay walang iba pa din kundi ang kautusan ng Diyos. Ang kaibahan nga lang ng isang na kay Kristo, ng wala kay Kristo, yung mga wala kay Kristo, ang kautusan ay kabigatan sa kanila. Samantalang ang mga tunay na mananampalataya, na nanampalataya kay Kristo, ay tutuloy pa din sa kautusan ng Diyos, ngunit ito ay tinatawag po natin na kasiyahan o pag-ibig na sa Kanya. Kaya hindi po totoo yung antinomianism na sinasabi, pagkatapos na ikaw'y na-save by grace through faith in Christ, ay pwede ka nang bumalik sa dati mong pamumuhay. Pwede mo nang labagin yung mga utos ng Diyos. Mali po yun. That is abuse. Yan po ay pagiging abusado sa biyaya ng pagdidigtas ng Diyos. Magiging likas po sa isang tunay na nanampalataya kay Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya po ay mamuhay ayon sa utos ng Diyos bilang kanyang pagpapasalamat na lamang. Hindi niya ginaganap ang kautusan upang mapanatili yung kanyang kaligtasan. Kundi ginaganap niya po ang kautusan sa kanyang buhay dahil ito yung binago na ng Diyos sa kanya. Yung kanyang puso ay nagpapasalamat na sa Diyos, kaya siya ngayon ay mamumuhay ng ayon po sa kautusan ng Diyos at siya ay magkakaroon ng buhay na kung saan ang antas ng kanyang pamumuhay ay lalago sa kabanalan. Yung preaching ni Pastor Boy, yung sanctification na part na sinabi niya. So hindi po totoo yung antinomianism na pagkatapos mong manampalataya, wala nang batas-batas. No? Hindi na tayo obligadong sumunod sa kautusan ng Diyos kung dahil ikaw ay nasa biyaya na ng pagdidigtas ni Kristo. That is false. And today, another false teaching ang i-address ni Paul. Kaya mahalaga po na talagang malinaw sa atin yung ebanghelyo at yung kaligtasan na meron tayo. Nililinaw po ni Pablo sa Book of Romans yung mga false teaching o mga false belief against salvation ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ay another po false teaching na tinatawag na legalism o legalismo sa Tagalog. Ni-rebuke din ni Paul yung teaching na tinatawag nating legalism. Ano naman yung legalism? Yung sa isang banda last week, itinataas maigi yung biyaya ng Diyos to an unbiblical conclusion na mali yung nilalapat na konklusyon. No? Dito naman, itinataas maigi yung utos ng Diyos na kung saan ay meron ding hindi biblical na konklusyon. Ano pong ibig sabihin ng legalism? Ito yung extreme opposite of the false teaching of antinomianism. Ano po ang legalism? Itinuturo po ng legalism na kailangan mo munang sundin ng utos ng Diyos para matanggap mo ang kanyang biyaya ng pagliligtas. Legal condition. Mag-grade 1 ka muna para ikaw ay maka-grade 2. Pero hindi po yan applied
sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Sinasabi ng legalismo, do this and don't do this para ikaw ay maligtas. And that is the teaching ng lahat ng false religion sa mundo. Sa Islam, meron silang mga tenets na dapat sundin para maligtas. Baka maligtas pa, makapasok sa paraiso. Sa Buddhism, ganun din. Kailangan mong i-eliminate o tanggalin lahat ng desire na meron ka para makapasok ka ng nirvana. Conditional. Do this and don't do this para ikaw ay maligtas. So makikita natin, no, magkabaliktad sila. Yung sa isa, naligtas na ako sa biyaya, kaya hindi na ako susunod sa utos ng Diyos. False. Yung kabila naman, kailangan ko sumunod sa utos ng Diyos para ako ay maligtas. Antinomianism and legalism. At yan po yung i-disprove ni Pablo na maling katuruan patungkol po sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. No? Yung kabila ay extreme opposite po ng bawat isa. At gagamitin po ni Pablo ang 5 letter A. 5 bagay po yung makikita natin dito sa pagpapatunay na ito ay isang maling katuruan na kung saan na kailangan mo munang sumunod sa utos ng Diyos upang ikaw ay maligtas. No? And may 5 letter A po, yung tinatawag na axiom, analogy, application, 4 po pala, and affirmation. Lahat po letter A. In verse 1, balik po tayo sa ating Bible. Tingnan niyo po. Chapter 7, verse 1. Basahin po natin. Ito yung tinatawag na axiom. Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law, that the law is binding on a person only as long as he lives. Ano po ba ibig sabihin ng axiom? Ang ibig sabihin po ng axiom, isa pong tinatawag na katotohanan na kinikilala at tinatanggap ng lahat. Isang tinatawag po na pamantayan. No? Ang axiom po ay ito. No? A statement or proposition which is regarded as being established, accepted, and self-evidently true. Isa pong tinatawag na katotohanan na kinikilala ng lahat bilang totoo. What is the axiom? Ano yung axiom na binigay ni Paul dito? Sabi ni Paul, sabi niya dyan, for I am speaking to those who know the law, especially sa mga Hudyo na kausap niya, sabi niya, alam ninyo na ang axiom na ito, ng katotohanan na ito, ay alam na alam ninyo. Ano pong sabi ni Paul? Yung pong mga tinatawag na batas ay mailalapat lamang sa mga tao na buhay. Hindi po maa-apply, hindi po mailalapat ang batas sa taong patay na. Tama po ba? Axiom yun. Kahit tayo, tanggap natin ang katotohanan na yun. Na ang isang patay, physically, ang isang patay talaga sa pang-physical ay hindi na siya sakop ng kautusan. Bakit po? Dahil wala na siyang kapasidad na sumunod o sumuway sa batas. Axiom. Katotohanan na tanggap ng marami. Hindi po, wala pong magdadala ng patay, wala pong taong nasa matunong pag-iisip na magdadala ng patay sa korte upang siya ay litisin at parusahan. Tama ba? Axiom yun. Katotohanan yun. No? Natanggap nating lahat. Wala pong patay na dinadala sa korte upang litisin at parusahan. Dahil patay na nga siya. Hindi na siya sakop ng kautusan. Wala na siyang kakayanan sumunod o sumuway sa kautusan. Ito po yung unang-unang sabi ni Paul. No? Diyan pa lang, makikita na po natin na ang isa pong tunay na mananampalataya ay patay na doon po sa tinatawag na kondemnasyon at parusa ng kautusan. Ang sabi po ng axiom, the law only applies to a person who is physically alive. And yung mga tinatawag po nating physically dead ay hindi na nasasakop ng kautusan. Kasi kautusan yung ating pinag-uusapan ngayon. At 3 weeks ago, pinag-uusapan natin yung biyaya ng Diyos sa pagliligtas. Ngayon ang pinag-uusapan natin ay ang mga kautusan ng Diyos. Pangalawang bagay po, verse 2 and verse 3. Basahin po natin. Sabi sa verse 2, balik po tayo sa ating Bible. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage.
Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is still alive. But if her husband dies, she is free from the law. And if she marries another man, she is not an adulteress. Yung axiom kanina, di ba? Yung katotohanan na natanggap natin, hindi nasakop ng batas ng isang taong namatay na. Kaya ngayon, sabi ni Paul, next slide po, yung analogy in verse 2 and verse 3. Halimbawa dun sa axiom kanina. Halimbawa po dun sa katotohanan na binigay kanina ay isa pong tinatawag na analogy o paglalarawan na ang isang patay na tao ay hindi nasakop ng kautusan. Sabi po ni Paul dito, pag ang isa pong babae nakasal sa kanyang asawang lalaki ay nabubuhay, silang dalawa po ay sakop ng batas na sila ay mag-asawa. Tama po ba? May mga legal rights po, di ba, sa pag-aasawa. Yung inyong property ay iisa, no? Pag ikaw ay nangaliwa, ay pwede kang kasuhan ng iyong asawa at ikaw ay makukulong. No? May batas na nasa sakop silang dalawa. Ngunit, sabi, kapag namatay na yung asawa, pwede na ulit mag-asawa yung naiwan. Kasi, yung kanyang asawa ay patay na, hindi na sakop ng batas, malaya na po yung naiwan upang mag-asawa muli. Ngunit, yun nga po, kung parehas silang buhay at parehas sila nagkaroon ng panibagong asawa, sila ay nangangalunya. Segue lang po konti. Di ba mainit ngayon na usapin sa Senado, sa ating batas, yung divorce. Alam nyo, ang divorce, ang stand natin dyan mga kapatid, yan ay pinahintulot lamang ng Panginoon, ngunit hindi niya itinuturong gawin. Sabi po sa panahon din ni Moses, sa katigasan ng ulo ng tao ay pinahintulot na sila ay mag-divorce. Pero hindi yan itinuturo na gawin ng mga Kristiyano. Anong danger kapag nagkaroon tayo ng divorce sa Pilipinas? Pwede kayong mag-divorce at parehas pa buhay yung asawa niyo at mag-asawa kayo ulit, sabi ng Biblia, nangangalunya kayo. At alam natin, ang sinasabi ng Biblia, kung ikay patuloy na nasa kalalagayan ng pangangalunya, ay wala ka sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kasi wala kang tinatawag na remorse, wala kang tinatawag na pagkahapis, wala kang tinatawag na repentance o pagsisisi sa kasalanan yan. Hinahayaan mo lang na maging ganun kalalagayan ninyo. Ngunit sinasabi ng Biblia, kayo na sa pagkakasala at kailangan tumalikod sa pagkakasalang yan upang ating pananampalataya mapatunayan na tunay at nakapagliligtas. Kaya yun po, suwigway lang ang konti. Kaya I am glad dito sa church, yung tayo po'y nag-reform, ay sinaayos po ang mga bagay na yan. Hindi po lingid sa kalaman ng marami. Marami po dati dito formerly na dumadalo sa church ay nagsasama ngunit hindi kasal. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, although nandun po yung aming agam-agam bilang elders na pag kinausap ang mga taong ito, ay maaari silang umalis dahil baka ma-offend. Pero praise God, dahil may ilan na tumugon. Isinaayos ang kanilang kalalagayan, nag-asawa talaga sila, ngayon tumatanggap na sila ng komunyon. Sila ay miyembro ng ating iglesia. Hindi po yung paghatol sa ating kapwa. We are judging with biblical judgment. At kapag hindi natin sinabi yan sa kanila, dahil natatakot lang tayo na sila'y lumipat lang ng church o mawala, tayo magkakasalan yan. No? It is unloving kung hindi natin sasabihin sa kanila na kailangan yung isaayos ang bagay na yan, yung pag-aasawa, dahil mahalaga yan sa mata ng Diyos. Hindi kayo pwedeng manatiling Kristiyano na nandiyan sa ganyang kalalagayan, sasabihin nyo nananampalataya kay Kristo, ang tunay na pananampalataya ay may pagsunod. Kaya nakakatuwa, kahapon lang, isa sa mga kapatid natin ay ikinasal sila, no? So, we praise God for sa mga taong tumatalima. Pero sadly, hindi po lahat ay tumatalima. Kaya nga po, ipinapangaral po ito ngayon, yung analogy. Ang pinag-uusapan natin ay ang batas ng Diyos. Hindi batas ng tao, kundi batas ng Diyos. At ang ginamit pa, tingnan nyo ang ginamit na example ni Pablo dito ay ang pag-aasawa. Mahalaga po sa Diyos ang pag-aasawa. Yung pong marriage ay napakahalaga sa Panginoon. Sabi dito, kapag ang married couple ay pumili ng ibang kanilang kakasamahin, ngunit pareho silang buhay,
They are living in adultery. Nandun ang paghatol ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit, sabi po dito, pag namatay na yung isa, that is the time na pwede nang mag-asawa. Alam niyo, inadakas din ni Paul ito during the early church. Kasi nung early church, may mga nagiging Kristiyano, tapos yung partner nila ay iniwan sila kasi naging Kristiyano sila. Kaya inadakas ni Paul ito Sabi niya sa mga Kristiyano, kung kayo iniwan ng partner ninyo, okay lang, malaya na kayo, hindi nyo nasasagutin sa Diyos yun. Yun nga lamang, manatili kayong single. Hindi kayo pwedeng mag-asawa hanggat buhay ang inyong asawa. Or else, magkakasala po. No? Kaya ito yung ginamit na tinatawag nating analogy ni Paul. Ang isang tao po na buhay ay sakop ng kautusan. Ngunit ang isang taong namatay na ay hindi na sakop ng kautusan. Kaya anong application po nito? No? Next slide po tayo. Application. Verse 4. Punta po tayo sa verse 4. Kalahati po ng verse 4. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to Him who has been raised from the dead. Mula po sa analogy na pang-pisikal, pang-sekular, punta po tayo doon sa aplikasyon na pang-spiritual. Sabi po dito ni Pablo, anong aplikasyon ng axiom at analogy po na ating napakinggan kanina? Sabi po dito ni Pablo, ang application na makukuha nating Kristiyano dito ay tayong mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng kautusan upang tayo po ay maligtas at makaiwas po doon sa titawag na paghatol ng Diyos at makapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil bakit daw po? Tingnan yung ginawang application ni Paul. Dahil namatay na yung ating dating sarili nung tayo ay nanampalataya sa kamatayan ni Kristo. Sabi po dito, ang mga nanampalataya kay Kristo ay namatay na. Saan po? Doon sa ating lumang pagkatao, kaya hindi na tayo sakop ng tinatawag po na kaparusahan at yung pong tinatawag po natin na kondemnasyon ng kautusan. Si Kristo ay namatay po para sa kabayaran ng ating kasalanan at tayo ay namatay na din sa ating lumang pagkatao. Remember, pag tayo po ay nagwa-water baptize, yung paglubog ay inilibing na yung dating luma mong sarili dahil ikaw ay namatay na kasama ni Kristo na iyong pinanampalatayanan. Kaya namatay na po yung dating tayo at tayo po ay malaya na ngayon sa kondemnasyon at sa tinatawag po na kaparusahan ng kautusan. Yun po yung application. Tingnan niyo po, ang axiom ay ito. Hindi na sakop ng kautusan ang namatay na. Ang analogy ay ito. Yung mga kasal na kung saan ay namatay na yung kanyang partner, pwede na ulit mag-asawa. Anong application nun sa pang-spiritual natin? Namatay na tayo sa ating titawag na lumang pagkatao dahil sa kamatayan ni Kristo, kaya hindi na tayo sa ilalim ngayon ng kaparusahan ng kautusan. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi tapos na po yun sa ating buhay. Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Kung tayo po dati ay nakasal sa kasalanan at nasa ilalim po tayo ng kautusan na magpaparusa sa atin dahil tayo po ay nakasal sa kasalanan, ngayon po na tayo ay namatay na sa pamamagitan ng pananampalataya ni kay Kristo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, hindi na po tayo mapaparusahan ng kautusan. Nakita niyo po? Yung katotohanan sa likod po nito na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan o mas specifically sa pagpaparusa ng kautusan. Kaya paulit-ulit po sinasabi sa gospel, walang maliligtas sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Dahil ito po yung ating affirmation. Verse 4 to verse 6. Basahin po natin. Yung kalahati po ng verse 4. In order that we may bear fruit for God, for while we were living in the flesh, our sinful passions, aroused by the law, were at work in our members to bear fruit for death. But now we are, pakilakas po, but now we are released from the law, having died to that which held us captive
so that we may serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Nung hindi pa po tayo nakakakilala kay Kristo, ang akala po natin na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, pagdalo sa misa, pagbigay sa mahihirap, paggalang sa ating magulang, pagiging tapat sa ating asawa, pagsasabi ng katotohanan, ay magliligtas sa atin. Akala natin dati yon. That by obeying the law, maaari tayong maligtas. Yun yung ating dating kaisipan. Wala tayong kaalam-alam na lahat ng mabubuting gawa na yan, na bunga ng ating pagsunod sa kautusan, ay walang silbi at hindi makapagliligtas sa atin. Lahat ng ating pagsunod sa utos ng Diyos na nagbubunga sa mabubuting gawa ay hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil lahat po yan ay mansyado ng ating kasalanan. Kung naniniwala po tayo na ang Diyos ay patatawarin tayo dahil sa atin pong at maliligtas po tayo dahil sa ating pagsunod sa kautusan, ay para nating sinasabi na ang Diyos ay pwedeng suhulan. Yun po ang katotohanan. At yan ang thinking ng mga taong nasa sanlibutan ngayon. Gumawa ka lang ng mabuti, ang Diyos na ang bahala sa iyo, maaari kang maligtas. Kaya ang daming religious na gumagawa ng mabuti, thinking na pag namatay sila, yung good works sila ay magdiligtas sa kanila. But that is not true. Bakit po? Kasi lahat ng ating good works is disqualified na. Disqualified na lahat ng ating paggawa ng mabuti ayon sa pagsunod ng kautusan ng Diyos. Hindi na po katanggap-tanggap. Kasi bakit? May hatol na tayo eh. Nagkasala na, kaya may hatol na. So hindi mo mabibili ang iyong kaligtasan ng mabubuting gawa sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan po ang katotohanan na sinasabi ni Pablo. Pero alam po natin yung gospel. Salamat sa Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang perpektong sumunod sa kautusan. Hindi nagkasala, nasunod niya ang lahat ng utos ng Diyos at ginawa niya yon hindi para sa kanyang sarili, kundi ito po ay para sa atin na nangangailangan ng katuwiran. So, huwag po nating isipin tayo maliligtas sa ating pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi bakit? Tanging si Kristo lang ang nakasunod sa utos ng Diyos. Lahat tayo disqualified na. Any attempt to obey the law of God, thinking that you would be saved from that, hindi po yun ang katotohanan. Disqualified na po tayong lahat. Tanging si Kristo lamang ang nakasunod sa kautusan, kaya ang kailangan ay malampalataya ka sa Kanya upang ikaw ay maalis doon po sa pagkakautang na kasalanan na kung saan ay pagbabayaran natin ayon sa kautusan. Kaya sabi po doon sa binasa natin, napakalinaw, no? Released from the law. At dito po tayo mag-ingat, ha? Dito tayo mag-ingat. Kasi itong verse na ito, ang ginagamit ng mga tinatawag nating antinomian. O yung mga naniniwala na pagkatapos na ikaw'y maligtas sa kautusan, ay wala nang kautusan sa iyong buhay. Hindi po ito license to sin. This verse ay hindi pa tungkol po na ang kautusan ay totally wala na sa ating buhay. Ang sinasabi po na wala na tayo sa kautusan, wala na tayo sa kaparusahan ng kautusan. Malinaw po. Yan po ang sinasabi ng Bible. Wala na tayo sa penalty, sa tinatawag po na condemnation, kaparusahan ng kautusan. Doon tayo na-release from the law. Wala na po sa atin yung kabigatan ng kautusan na hindi po natin matutupad ng perpekto. Dahil yun po ay binatan na ng ating Panginoong Kristo at ikaw ngayon ay nanampalataya sa Kanya. At ito po yung pangontra sa mga naniniwala sa antinomianism. Yung verse 6 sabi doon, ang linaw, so that we serve in the new way of the, sabi po ng Bible nyo, serve in the new way of the Spirit, not in the old way of the written code. Ano po ibig sabihin nun? Tayo ngayon ay naglilingkod na sa bagong paraan ng Espiritu. Ang sinasabi po dito,
ikaw ay napakawalan na mula sa kabayaran ng kasalanan, mula sa kautusan, kaya ngayon ikaw ay maglilingkod na sa Diyos o susunod sa kautusan sa panibagong kaparaanan. New way. And that is yung new way na yon ay sinasabi ng Titus 3:15. Kung saan yung puso po natin ay binago ng banal na spirito. Yung mga kautusan ng Diyos na dating written code, di ba nakasulat yun sa 2 tipak ng bato? Yung written code na sinasabi dyan po, nasa 2 tipak na bato na dala-dala ni Moses, napakabigat, ay hindi na doon nakasulat ngayon. Sana, sa puso mo, isinulat ng banal na spirito, no? Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kumilos ang banal na spirito at lahat ng utos ng Diyos na mabigat, na nakasulat sa 2 tipak ng bato, ay inilipat sa iyong puso. Yung sinasabing new way na yon, yung kautusan po na dati nating kinatatakutan at ating kinamumuhian, ngayon ay atin ng iniibig. New way. Dahil ito ay nasa atin ng puso. At yan ay ayon sa 1 John 5:3. Tayo pa din ay nasa ilalim ng kautusan dahil iniibig na natin ang kautusan. Hindi natin ginagawa ang kautusan upang mapanatili ang ating kaligtasan o para maligtas, kundi ang miracle na ginawa ng Diyos, isinulat ng Holy Spirit sa ating puso ang tinatawag na kautusan ng Diyos. What is the proof? Di ba dati nung hindi pa tayo Kristiyano, yung araw ng linggo ay optional. Sisimba ka lang pag birthday mo. Magsisimba ka lang pag may sakit sa pamilya at luluhod ka pa. Di ba? Saan ba yan? Sa Baklaran? Hanggang makapunta ka sa altar, you want to gain favor from God. Yun ang kaisipan natin dati. Mabigat gawin yon dati para sa atin. Ginagawa lang natin kung kinakailangan. Pero yung proof na ikaw ay tunay na kay Kristo, naging kagalakan mo na yung utos, the fourth commandment, yung pananambahan. Ngayon, ay pag-ibig na sa'yo na dumalo sa pananambahan. Automatic na yon. Likas na yon, no? Although minsan may struggle, pero hindi tayo mapapakali. Bakit? Dahil sinulat na sa puso po natin yung tinatawag natin na kautusan ng Diyos. Marami pong testimony na yung mga dating dumadalo sa gawain, na nagli-live-in, namumuhay sa adultery, ay nagsisi sa kasalanan, gumawa ng paraan, sila'y nagpakasal. At ngayon ay sumusunod sa Panginoon. Dati ay hindi naman binibigyan ng pansin yon. Ang katwiran ng mga nasa sanlibutan, okay lang yan, basta nagmamahalan kami. No? Pero nakita ngayon sa kautusan na, thou shalt not commit adultery. Kaya sila ay nagpakasal. Marami pa pong aplikasyon nito, no, sa ating buhay. Yung dating kabigatan sa ating puso, ang ngayon ay pag-ibig na. Yung mga utos ng Diyos na mabigat sa atin dati, ngayon ay tinatawag po na pag-ibig na sa atin. Sinusunod natin dahil sa pag-ibig sa Diyos. Yun yung sinasabi po. We serve in the new way. Kaya yung mga antinomians, minsan kikunin lang nila yung kapirasong verse, and then sasabihin na nila yung false teaching nila. Sabi doon, di ba, you are released from the law. Wag lang yun ang kunin natin. Nakalagay po diyang kasunod, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code. Nagpapatuloy pa din yung kautusan sa buhay ng mananampalataya, ngunit sa bagong kaparaanan na, sa bagong kahulugan na. To make the long story short, walang Kristiyanong tunay na nag-iisip na sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan, siya ay maliligtas. Ngunit ang tunay na Kristiyano, naiintindihan niya ang kautusan ng Diyos ay ginanap na ni Kristo para sa kanya, kaya ngayon siya ay meron ng panibagong buhay na kung saan ay pinangunguna ng banal na Espiritu, ginaganap niya na ang utos ng Diyos upang siya ay bigyan ng pasasalamat at kaluwalhatian. Yun yung affirmation natin. Ano ang affirmation natin? Hindi tayo naniniwala na sa pagsunod sa kautusan tayo maliligtas. Bagkus tayo po ay naligtas dahil sa ginawa ni Kristo na ating pinanampalatayanan at ang tinatawag po na ebidensya na tunay kang nanampalataya kay Kristo ay merong pagkilos ang banal na Espiritu sa iyong buhay
na susundin mo ngayon ang utos ng Diyos upang siya ay luwalhatiin. Malinaw po? Malinaw po yan? Napakahalaga po niyan. Napakahalagang intindihin po natin ang patungkol sa ating kaligtasan. No? Dahil alam nyo, ang kalaban, ginugulo niya ng ating, kaya nga, Ephesians 6, naalala nyo? Armor of God. Helmet of salvation. Bakit pinalalagay helmet of salvation? Sa labanan, pag tinamaan yung ulo mo, tapos ka na. Si Satan, guguluhin niya yung kaisipan, yung pagkaunawa mo sa kaligtasan mo. Kaya tingnan niyo, may Ephesians 6. Put on the helmet of salvation. Romans 6 and Romans 7. Nalinaw na binibigay sa atin yung katuruan ng kaligtasan, yung biblical na grace, yung saving grace ng Diyos. Tingnan niyo, kapiraso lang po kayong mapaling sa kaliwa, pwede kayong mahulog sa legalismo. Kapiraso lang na mapaling ka sa kanan, pwede kang mahulog sa antinomianismo. Kaya mga Christians ngayon, maraming nagka-claim na Christians pero very weak. Bakit? Kasi sa salvation pa lang, pragmatic na. Anong pragmatic? Magulo na, hindi niya lubusang naintindihan. Pero if you put on the helmet of salvation, no, sabi sa Ephesians 6, labanan ito eh. Kaya maraming nahuhulog sa false teaching, madaling malinlang. Kasi hindi suot-suot yung helmet of salvation niya. Yung helmet of salvation, ito po. Bibigyan tayo ng tibay nito. Hindi ka mahuhulog sa antinomianism, na kung saan aabusuin mo yung biyaya ng Diyos, at hindi ka mahuhulog sa legalism, na kung saan gagawin mong may kondisyon ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Malawak yung pintuan papunta sa kapahamakan. Pero makipot yung daanan papunta sa buhay na walang hanggan. Kaunti ang makasusumpong nito. Alam nyo, hindi yung maliit na pinto. Ang illustration talaga doon, yung mga shepherd, may mga dinadaanan yan eh. Sulod-sulod yung mga sheep niya. At may mga daanan po na napakanipis at dalawang bangin sa dalawang magkabila. Yun yung sinasabing makipot. Pwede kang mahulog sa kaliwa o sa kanan sa maling katuruan. Kaya kailangan po na tayo ay laging nandoon sa tamang pagkaunawa po pagdating sa ebanghelyo. Kaya sabi nung iba, Pastor Eli, preach ng preach, lagi ang pinipreach, puro gospel, paulit-ulit. Ay wala naman po kung ibang ipipreach dito, kundi yung gospel. Kasi bakit? Yung gospel, araw-araw din nating nakakalimutan. Tama po ba? Kaya kailangan din laging ipaalala. Kung meron man pong bagay na dapat tayo ay unawang-unawa natin, ay yung ebanghelyo. Kung may isang bagay po patungkol sa ating pananampalataya na dapat na intinding-intindi mo, ay yung biyaya ng pagliligtas ni Kristo sa iyo. Kaya ito po, napakapalad natin na si Pablo ay nagbigay sa atin ng isang aklat, yung Romans, yung exposition ng kaligtasan na meron tayo kay Kristo. Kaya ang application po sa umagang ito, sabi po dito, kaya nga mga kapatid aminin ko po sa inyo, hindi talaga madaling mag-craft o magbuo ng preaching. Kasi andun yung bigat ng responsibility na kapag mali ang naituro mo, sabi sa James, doble ang hatol sa mga tagapagturo. Kaya nga mga kapatid, I tell you, wag lang po tayo umasa din sa preaching ng pastor. Kamusta yung Bible reading natin? Kamusta yung meditation natin ng Word of God? No? Kasi delikado. No? Kung sa salvation pa lang ay hindi po tayo tinatawag na maalam. Kaya importante na meron tayong sariling reading of the Scripture and study. Kaya mga kapatid, ito yung challenge sa atin sa umagang ito. Let us not live under the condemnation of the law. Rather, let us live by faith in the saving grace of God through faith in Christ. Huwag na po tayong mamuhay sa ilalim ng kondemnasyon ng kautusan. Sa halip, tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya sa nakapagliligtas na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Iwaksi po natin anumang kaisipan na tayo ay nananatili sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tanggalin po natin yan sa ating kaisipan. Tayo po ay patuloy pa din napapalya sa pagsunod sa mga utos ng Diyos bilang Kristiyano.
elder man yan, pastor man yan, deacon man yan, bagong mananampalataya, lumang mananampalataya dati na, patuloy pa din po tayo na magkakaroon ng paglabag sa utos ng Diyos. Kaya wag po nating isipin na yaan ang magiging sanhi ng iyong kaligtasan. Kapag nangyari po yan, wag po niyong iisipin na sa pamamagitan po nito ay maaaring mawala ang ating kaligtasan. Kay Kristo lamang po nakasalalay ang ating kaligtasan dahil siya ang perpektong sumunod sa kautusan. Pinalaya na po tayo sa kaparusahan ng kautusan, minsanan at magpakailanman, magpawalang hanggan. Yung pong katotohanan. Our disobedience from the law cannot cancel our salvation. Dahil si Kristo lamang po ang gumanap niyan, ginanap niya yan once and for all. Do not believe yung pong sinasabi ng kalaban sa iyo na kapag ka ikaw ay nag-disobey sa law ay mawawala ang iyong kaligtasan. Hindi po. Kay Kristo lamang nakasalalay ang ating kaligtasan na perpektong sumunod sa kautusan. Ang hope and comfort lamang po natin upang hindi naman natin abusuhin ang katotohanan na yan ay meron pong banal na spirito na kung saan ay kumikilo sa ating buhay upang bigyan tayo ng pighati upang tayo ay magsisi sa mga kasalanang patuloy nating ginagawa. Kasi may danger . We can claim na nasave tayo ng grace ng Diyos, pero maabuso natin ito. Kaya ano po ang pang-balanse dito? Ang banal na spirito po ay hindi ka hahayaan sa kasalanan na yan. Lagi kanyang bibigyan ng kapighatian upang ikaw ay magsisi sa mga kasalanang yan at ikaw ay lumago sa kabanalan. At pangalawa po, na katotohanan patungkol sa banal na spirito ay bibigyan niya tayo ng puso na masunurin, may pagsunod na may pag-ibig sa utos ng Diyos para po sa ating kagalakan at sa kaluwalhatian ng Diyos. Tatandaan niyo po, ang ugat ng ating kaligtasan ay si Kristo. Ang bunga po ng ating kasalanan ay ang pagbibigay sa atin ng banal na spirito ng pusong may pagmamahal sa kautusan ng Diyos. Yan po yung affirmation natin. Yan po yung huwag mawawaksi sa inyong isipan. Ang tinatawag pong ugat, root of our salvation is Christ. But the fruit, hindi pwedeng may root pero hindi magkakaroon ng fruit. But the fruit of our salvation, yung pong tinatawag nating loving obedience to God's laws. Sana yun po yung maalala ninyo. Sa lalim ng ating pong pinagbulayan sa umagang ito, Christ is the root of your salvation, and obedience, loving obedience to God's law is the fruit of your salvation. Kung tunay kang nanampalataya kay Kristo, wala ka na ngayon sa kaparusahan ng kautusan. Sa halip, nasa ilalim ka na ng banal na spirito na kung saan ay nagbibigay sa iyo ng pag-ibig na sundin, na paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kautusan para sa luwalhati ng ating Ama na nasa langit. Yan po yung aking binibigay po sa inyo na kalakasan. We will still fail, but Christ is victorious. We will still fail, but the Holy Spirit will not let you continue dun sa failure na yon. Yan yung affirmation po natin sa umagang ito. And let us all stand at ating pong purihin ng Diyos sa maluwalhati pong katotohanan na ito na patuloy niyang ginagawa sa ating pong mga buhay. Kaya akmang-akma po yung ating himnaryo ngayon. Yet not I, but Christ in me. Let us sing. Give of praise, is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven not to give. He is my
Napakaganda po nung hymnaryo. May isang line po dyan na talagang na-appreciate ko. Sabi niya, "All the chains are released. I can sing, I am free. Yet not I, but through Christ in me." Yung chains na nag-release, yung release po tayo from the chains of the law. And then yung next line, nakakatuwa po. Sa kabila po noon na tayo ay na-release na from the law, and day by day I know He will renew me until I stand with joy before the throne. And ang proof that you have been freed from the chains of the law is that the Holy Spirit will renew you day by day. Araw-araw po tayong binabago. Dati may kanta po tayo, "Binabago mo ako araw-araw." And that is the Holy Spirit. Christ, the grace of God saved us. Christ redeemed us. Pinakawalan yung chains sa atin. And the Holy Spirit renews us day by day. Napaka-glorious na truth po ito. And I hope that this would be a kalakasan po sa bawat isa sa atin. Because we know that we are still, hindi tayo perfect. But we can say that, "Yet not I, but Christ in me." Let us pray. Tayo po'y manalangin. Patuloy, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa patuloy po na pagtuturo, pagtutuwid, at pagbibigay kalakasan po ng iyong salita na amin pong napakinggan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na kami po ay pumapalya sa amin pong pagsunod sa iyo, ay maalala po namin na hindi po nakasalalay sa aming mga gawa ang aming kaligtasan, at ito ay nakasalalay po sa gawa ni Kristo na nagpakawala po sa amin mula po sa kaparusahan ng kautusan na amin pong mga nilabag. At gayon din, Panginoon, ay tulungan niyo din po kami na hindi po abusuhin ang biyayang ito, na ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa amin, na bigyan kami ng pigati sa tuwing kami po ay lumalabag sa iyong kautusan, at ang pigati pong ito ay magdulot sa amin upang patuloy po na magsisi sa aming kasalanan at makasunod po ng may kagalakan sa iyo pong mga kautusan. Salamat po sa katotohanan na sinasabi sa Ezekiel that you will give us a new heart. And we thank you, Panginoon, dahil ito yung evidence that we are truly, Panginoon, in the saving grace of God through our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, through the grace of God, kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang mapalaya sa tanikala ng kautusan. At gayon din, Panginoon, ay salamat din sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga buhay na nagbago po sa amin, na kung saan ay kami po ay ginawang patay na sa aming pagkakasala kasama ni Kristo at muling nabuhay po, na may bagong puso, Panginoon, a heart of flesh that loves to obey, Panginoon, your commandments. Hindi burdensome, but this is the love of God, Panginoon, na naranasan namin, na kami, O Diyos, ay nagkaroon po ng pag-ibig at pagsunod po sa iyong kautusan. And we pray, Panginoon, sa umagang ito, that you will persevere us until the end. Nang bawat isa na narito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na lumago sa pananampalataya at maging mabunga po sa iyong pagdilingkod po sa iyo. Para po patuloy na ikaw ay makita, ikaw po ay maluwalhati, ikaw po'y mataas sa aming buhay. I pray, Panginoon Lord, na mga nandulupaypay na pananampalataya, mga nanlalamig na pananampalataya, ay patuloy mo, Lord, pag-alabin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo ng kagalakan sa pagsunod sa iyo. At ganyan din, Panginoon, ng kagalakan sa pagdilingkod po sa iyo. Na ang iglesia pong ito ng CWC ay magpatuloy, Panginoon, by your grace, for your glory alone. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin, ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila ay sa iyo, aming Ama. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon na tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, lahat po ay magsabi ng Amen.